magsaya at ipagdiwang ang gabing ito. Ating parangalan ang ating amang Diyos, ang Diyos amang lumikha ng ating buhay at daigdig na ito. Halina at ipagdiwang natin ang ikaapat na gabi ng ating pagsamba sa Diyos. Ating pasalamatan ng Diyos sa kabutihan at paghahandog niya sa buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kami, O Diyos, ay taus-pusong nagpapasalamat. Pinag-iisa namin ang aming damdamin upang ikaw ang aming itanyag at dakilain. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo sa gabing ito at kami ay binigyan nyo ng pagkakataon na makadako sa iyong banal na tahanan upang ikaw ay aming sambahin at papurihan sa Espiritu at katotohanan. Nawa Panginoon ay samahan niyo po kami sa aming paggagawin ngayon at nawa ang aming mga maririnig na mensahe ay mapatanim sa aming mga puso at diwa. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin po natin ang ating pagbasang tugunan sa Mateo. Unang kabanata, talataang 18 hanggat 25. Ang pagkapanganak kay Hesukristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nangyari ring ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mababasa natin at maririnig sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma
Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng Sirenyo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria ng kanyang magiging asawa na nooy kagampanan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Makakarinig po tayo ng isang tanging awit mula sa ating mga kababaihan.
Palakpakan po natin ang magandang awitin ng mga kababaihan. Napakatahimik po, kaya namimiss ko yung palakpakan. Ang awiting yan ay kasama sa aking mensahe ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, amang mapagmahal, naway ang banal na Espiritu ay isama niyo sa amin. Gabayan niyo po ang inyong lingkod upang ang mensahe na aking sasabihin ay tunay na inyong kalooban ang masunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Dinig po ba ang boses ko sa likuran? Ako po ay mahinang magsalita, kaya iniaano ko yung aking bibig dito sa mic para marinig ng sa pinakakahuli-hulihan at saka doon sa nasa loob ng ating multimedia room. Ang pamagat po ng mensahe ngayong ika-4 na simbang gabi ay ang 3 houses. Ang Ebanghelyo ngayon para sa ika-4 na simbang gabi ay tumutukoy sa 3 bahay na naging bahagi sa kasaysayan ng unang Pasko. Ang mga bahay na tinutukoy dito ay nakasaad sa ating binasa kanina. Kaya naman, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay the 3 houses o ang 3 bahay. Ang 3 bahay na ito ay naging saksi kung paano tanggapin ng mga tao ang pagdating ng batang magiging tagapagligtas. Ang mga bahay na ito ay naglalarawan ng mga pangyayari at kahulugan ng Pasko sa mga tahanan. Sa ating mensahe ngayon ay magpapatuloy ng ating mga aralin sa nakalipas na mga araw na tumatalakay sa pamilya o tahanan. Pag-usapan natin ang 3 bahay na may kaugnayan sa kapanganakan ni Jesus. Narito ang mga bahay na makikita natin sa Ebanghelyo at ang aral nito sa ating kapanahunan. Unang bahay, ang Bethlehem. Ang Bethlehem ay isang bayan. Ito ay nasa probinsya ng Huda. Dito isinilang si Jesus. Ito din ang bayang sinilangan ni Haring David. Ang pangalang Bethlehem ay nagmula sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay house of bread o bahay ng tinapay. Pinapalagay na ang bayang ito ang nagsusupply ng mga ginagawang tinapay sa lahat ng karatig bayan sa probinsya ng Huda. Niloob ng Diyos na sa bayang ito ng Bethlehem ipinanganak si Jesus upang ipahayag na siya ang tinapay ng buhay. Sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 48, sinabi dito ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay na makapagpapabusog sa mga taong nagugutom sa espiritual na pangangailangan. Ang paglalagay ng bilin sa ating tahanan tuwing Kapaskuhan ay nangangahulugan na ang tahanan natin ay nagkakaloob ng tinapay at nagpapakain sa ibang tao. Kung ang Bethlehem ay kilala bilang house of bread, saan naman kaya kilala ang ating tahanan? Naalala ko po ang Magil noong nakasama po ako sa pagpapakain ng mga batang malnourished sa dalahican doon po sa eskwelahan.
Kasama po ang mga diakonisa, ang ilang elder at ilang kapatiran sa dalahican. Ang mga bata po doon ay pinapakain ng ating simbahan upang makadagdag sa kanilang kagutuman, lalo doon sa oras ng recess na wala namang baon po ang mga bata. Kaya ang ating sambahayan ng Magil ay isa sa tumutupad sa isinasaad sa ating banal na salita. Kung ang unang bahay ay nagbabahagi ng biyaya, pagkain, panahon, talento, at iba pa, ang ikalawang bahay ay ang bahay panuluyan. Sa wikang Ingles, ito ay inn. Ito ay hindi hotel o motel sa ating panahon. Ito ay isang bahay na may pamilyang nakatira na nagpapatuloy sa mga dayuhan upang magpalipas ng gabi. Sa istorya ng Pasko, hindi pinatuloy ang mag-asawang Jose at Maria sa bahay na ito dahil wala nang lugar para sa kanila. No vacancy sa madaling salita. Ibig sabihin sa panahong yon ay nagsasabi ito ng kaabalahan ng tao o ng pamilya na nakatira doon sa bahay panuluyan. Ang kaabalahan ng tao sa mga bagay na labis nilang pinapahalagahan ang naging dahilan upang ang tao o ang pamilya ay mapalayo sa Diyos dahil tinanggihan nila na ito ay patuluyuin. Ngayong Pasko, ano ang pinagkakaabalahan ng mga tao? Sa pahayag, Kabanatang 3, talatang 20, mababasa natin dito na si Jesus ay nakatayo sa labas ng pinto at kumakatok sa bawat tahanan. Pero abala ang lahat. Maaaring sa dami ng ating ginagawa, hindi natin napapansin o hindi binibigyang pansin ang pagkatok niya. Wala tayong oras para sa Kanya, pero bilang mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging hospitable, maalaga, maasikaso sa pagtanggap ng ating bisita. Ibinibigay natin ang lahat ng kanilang kailangan at madalas handa din tayo sa kanilang pagdating. Bilang mga mananampalataya, gaano tayo kahanda sa kanyang pagdating? Gaano tayo kahandang tanggapin siya hindi bilang bisita, ngunit bilang parte ng pamilya? Ang iba o maaring nakakarami sa atin ay abala sa pakikipagtsismisan sa bahay o sa bahay-sambahan. Wala tayong magawang mabuti. Sa halip na gawin natin ang mga dapat gawin na nakalulugod sa Diyos, ayon sa Hebreyo, Kabanatang 13, talatang 16, kung gumagawa tayo ng mabuti, ay para na din tayong naghahandog sa Diyos. Ayon nga sa isang pastor, paano mo lalagyan ng tubig ang isang timbang umaawas na? Paano mo ipapasok si Jesus sa iyong puso at isipan kung puno ito ng basura? Walang ibang dapat gawin kundi tanggalin ang basura, linisin ang puso't isipan at ituon sa Kanya. Ang ikatlong bahay naman ay ang bahay ng hayop. Ito ang sabsaban kung saan ipinanganak si Jesus, ang lugar na pansamantalang tinirhan nila Jose at Maria upang doon isilang ang batang si Jesus. Ang sabsaban ay isang bahay kung saan doon kumakain ang mga hayop. Ito ang unang crib ni Jesus. Ang sabsaban ay larawan kung paano tratuhin
at pahalagahan ng tao ang Diyos sa kanyang buhay. Ito din ang refleksyon kung paano natin tratuhin ang ating kapwa. Paano nga ba natin tratuhin ang ating kapwa? May VIP treatment ba na parang sinapulis? O kapag simple ang suot at walang malalaking alahas o gintong kumikinang, ay gano'n na lamang ang pagwawalang halaga o di kaya'y pagwawalang hiya. Sinabi ng Diyos na hindi tayo huhusgahan sa ating panlabas na anyo, bagkus sa laman ng ating puso. Dahil kung paano natin tratuhin ang ating kapwa, ganon din ang ginagawa natin sa Diyos. Ang tatlong bahay na ito sa Huda ang naging saksi at magpapatunay kung paano natin pahalagahan ang Diyos sa ating buhay. Ang Pasko ay pasok. Ito ay pagtanggap at pagpapasok ni Jesus sa pamilya o pamamahay. Tayo ay may kanya-kanyang tahanan, may kanya-kanyang ginagawa o pinagkakaabalahan. Maaaring iba't iba ang laki nito, ngunit iisa ang patuloy na kumakatok dito upang ating patuloyin ng may kaligayahan at hayaang pagharian niya ang ating tahanan o buong pamilya. Hindi lang ngayong Pasko, bagkus habang panahon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maghandog tayo ngayon ng ating kaloob bilang tugon natin sa kaloob niyang si Jesus na nagbibigay ng buhay at ating kaligtasan. Aawit po muli ang mga kababaihan.
Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pagpapala at mga biyayang pinagkakalob sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Nawa, Panginoon, ang mga kaloob na aming binigay ngayon ay sana'y inyong pagpalain upang magamit sa ikalululuhati ng iyong pangalan dito sa sanglibutan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, taos puso po kaming nagpapasalamat sa ikaapat na simbang gabi na ginanap ng mga kababaihan. Salamat po Diyos, kayo po hindi nagtatangi at kayo po ay mahabagin, kaya kami po ay nagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Naarinig po namin ang mga pagpuri at pag-awit na ikaw ay walang matuluyan. Salamat o Diyos, at kami naritong lahat, tinatanggap ka namin sa aming mga puso. At sa gabing ito, sa aming pong pagtatapos ng pananambahan, iingatan mo po ang bawat isa sa amin sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, na taglay ang iyong mapagpalang bendisyon. At ngayon ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipisan aliw ng Espiritu Santo
ang siyang sumaatinawang lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen.